Ang isang 26 na taong gulang na hangal ay handa nang wasakin ang pinakamakapangyarihang hukbo ng Japan na may 2,000 tauhan lamang. Ang akala ng lahat ay baliw siya. Malalaman din, daman din nila, na siya ay isang henyo. Ika-15 ng Hunyo, 1560. Nakatayo si Oda Nobunaga sa ulan at nahaharap sa isang imposibleng pagpipilian. Papalapit sa kanya ang pinakamalaking hukbo na nakita ng Japan, 25,000 mandirigma na pinamumunuan ng pinakamakapangyarihang Panginoon ng bansa. Ang lohika ay nagsasabing sumuko ka. Ang dangal ay nagsasabing lumaban at mamatay. Ngunit may ikatlong opsyon si Nobunaga na maaaring maging dahilan upang maging alamat siya o masiguro na maaalala siya bilang pinakamalaking hangal sa kasaysayan. Ngunit kailangan mo munang maunawaan ang halimaw na kinakaharap niya. Si Imagawa Yoshimoto ay hindi lamang isa sa mga warlord. Siya ang taong inaasahan ng lahat na magiging susunod na pinuno ng Japan. Kinontrol niya ang 3 buong lalawigan at hawak ang katapatan ng mga pinaka-elite na mandirigma ng lupain. Ang kanyang hukbo ay hindi isang puwersang binuo mula sa mga magsasaka. Sila ay mga propesyonal na sundalo, mga disiplinadong tropa na wumasak sa bawat kaaway na kanilang hinarap. Ang reputasyon ni Yoshimoto ay itinatag ng ilang dekada ng mga tagumpay. Dinurog niya ang angkan ng Matsudaira at pinilit silang sumuko. Binasag niya ang mga mandirigmang monghe ng lalawigan ng Mikawa na naniwalang ang kanilang mga templo ay ginawa silang hindi matatalo. Ang bawat labanan na kanyang nilabanan ay nagtapos sa parehong paraan. Ang mga watawat ng kaaway ay niyurakan sa putik. At ang kanilang mga pinuno ay nagmamakaawa para sa awa na bihirang ibinigay niya. Ang kanyang pangalan pa lang ay nagdulot na ng takot sa buong Japan dahil kapag nagpunta si Yoshimoto sa digmaan, ang pagkatalo ay hindi lamang posible kundi hindi maiiwasan. Sa pamamagitan ng kanyang linya ng dugo, si Yoshimoto ay direktang inapo ng mga dinastiyang shogun na namuno sa Japan sa loob ng maraming siglo. Sa kanyang isipan, hindi siya nananakop. Binabawi niya kung ano ang nararapat sa kanya. Ang kanyang kampanya laban sa imperial na kabisera ay inihanda ng maraming taon na itinayo sa maingat na mga alyansa at estratehikong pag-aasawa na sumaklaw sa gitnang Japan. Ang kasalukuyang shogun ay mahina, isang tau-tauhan na kinokontrol ng iba. At tiningnan ni Yoshimoto ang kanyang sarili bilang ang taong nakatadhana na ibalik ang dating kaluwalhatian ng shogunate. Habang ang kahangahangang puwersang ito ay nagmamartsa pahilaga, ang kanilang mga watawat ay kumikinang sa sikat ng araw sa tag-araw, ang tagumpay ay tila hindi maiiwasan. Ang mga Panginoon ay nagkalkula na kung paano makapasok sa pabor ng magiging pinuno ng Japan. Ngunit ang hindi naunawaan ng sino man sa kanila ay ang pinakamalaking banta sa kanilang mga ambisyon ay hindi ang ibang hukbo. Kung nais mong makita kung paano binago ng imposibleng labanang ito ang kasaysayan ng Japan magpakailanman, pindutin ang subscribe button ngayon dahil ang kwentong ito ay magkakaroon ng talagang nakakabaliw na pagbabago. May isang kastilyo na ipinagtanggol ng isang taong tinawag ng kanyang sariling mga tao na ang dakilang hangal ng Owari. Upang maunawaan kung bakit walang seryosong kumuha kay Nobunaga, isipin ang lahat ng dapat na maging isang disenteng Panginoong Hapon pagkatapos ay isipin ang ganap na kabaligtaran. Habang ang ibang mga daimyo ay kumilos ng may sinaunang dignidad, si Nobunaga ay nagparada sa mga lansangan ng kanyang mga bayan na nakadamit bilang isang magsasaka. May suot na kakaibang mga estilo ng buhok at nakitungo sa mga mangangalakal at karaniwang tao bilang kapantay. Ang mga kwento tungkol sa kanyang nakakagalit na pag-uugali ay maalamat sa buong Japan. Nakita siyang sumasayaw sa mga lansangan sa panahon ng mga pagdiriwang. Hindi ginagawa ang formal na seremonyal na sayaw ng maharlika, kundi sa pamamagitan ng ligaw. Hindi disenteng mga galaw na ikinagulat ng mga nanonood. Nakasuot siya ng mga dayuhang damit na dala ng mga mangangalakal na Portuhes. Maliliwanag na kulay at kakaibang tabas na lumalabag sa bawat prinsipyo ng tamang pananamit. Dumating siya ng huli sa mga opisyal na seremonya. Hindi maayos ang pananamit kung minsan ay may dalang baril sa halip na ang tradisyonal na mga espada na nagpapahiwatig ng kanyang ranggo.
Ang kanyang sariling mga basalyo ay bumulong na nawala na ang kanyang katinuan. Nagsanay siya gamit ang mga baril, mga sandatang itinuring ng mga tradisyonal na samurai na kahiya-hiya. Itinaas niya ang mga tao batay sa kanilang kakayahan. Hindi sa angkan, inilalagay ang mga magsasaka sa itaas ng mga sinaunang pamilya ng mandirigma. Nagpakita siya ng hayagang paghamak sa mga mongheng Budista at hindi pinansin ang bawat seremonya na dapat ay kumukontrol sa pag-uugali ng isang Panginoon. Nang mamatay ang kanyang ama, marami ang humula na sisirain ni Nobunaga ang angkan ng Oda sa loob ng ilang taon dahil sa kanyang walang ingat na pagwawalang bahala sa mga tradisyon. Ngunit narito ang nakaligtaan ng lahat. Sa likod ng nakakagalit na pag-uugali ay nagtatago ang isang isip na nakikita ang pakikidigma sa ganap na naiibang paraan kaysa sa sinuman sa Japan. Ang mga kahiyahiyang baril na iyon, kaya nilang pabagsakin ang mga dalubhasang eskrimador bago pa nila mahugot ang kanilang mga talim. Ang mga magsasakang impanterya na iyon, maaari silang hubugin sa mga disiplinadong unit na hindi masisira sa ilalim ng presyon, habang ang ibang mga Panginoon ay kumapit sa mga siglong lumang taktika. Binago ni Nobunaga ang mismong sining ng pakikidigma. Ang kanyang mga inobasyon ay lumampas pa sa mga sandata. Pinag-aralan niya ang mga mangangalakal na Portuges at nalaman ang tungkol sa organisasyong militar ng Europa. Ipinakilala niya ang mga bagong pamamaraan ng pagsasanay na mas mabilis na humubog ng mga sundalo mula sa mga magsasaka kaysa sa kayang gawin ng mga tradisyonal na pamamaraan sa pagsasanay ng mga samurai. Nagtayo siya ng mga linya ng supply na may kakayahang magpakain ng mga hukbo sa larangan ng ilang buwan, habang ang kanyang mga kaaway ay umaasa pa rin sa mga panapanahong kampanya na nagtatapos kapag nagsimula na ang pag-ani ng palay. Nang dumating ang balita na ang malaking hukbo ni Yoshimoto ay nagmamartsa pahilaga, ang mga tagapayo ni Nobunaga ay nagmakaawa sa kanya na sumuko kaagad. Ang matematika ay brutal. 25,000 laban sa 2,000, walang matinong general ang lalaban sa ganoong kalamangan. Ngunit ang nangyari sumunod ay nagpatunay na ang katinuan ay labis na pinahahalagahan. Habang ang kanyang konseho ay nag-uudyok na sumuko, nagplano si Nobunaga ng isang bagay na hindi susubukan ng sinumang makatwirang tao. At ang mga Diyos ng panahon ay handa nang ibigay ang perpektong pagkakataon sa kanyang mga kamay. Ang 12 ng Hunyo ay sumikat na kulay abo at maalinsangan. Ang mga ulap ng bagyo ay nagtitipon sa abot-tanaw. Ang hangin ay mabigat, nakakapigil hininga, na parang ang langit mismo ay pinipigilan ang hininga nito. Nakilala ng mga veteranong mandirigma ang mga palatandaan. Isang malaking bagyo ang paparating. Ang uri na ginagawang ilog ang mga kalsada at halos imposibleng kumilos. Para sa karamihan ng mga hukbo, nangangahulugan ito ng paghahanap ng masisilungan at paghihintay ng mas mahusay na mga kondisyon. Habang nagkakampo ang malaking puwersa ni Yoshimoto, nagtitiwala na ang tagumpay ay ilang oras na lang. Tinipon ni Nobunaga ang kanyang maliit na bilang ng mga tropa sa looban ng kastilyo. Ang sinabi niya sa kanila ay naging bahagi ng mga alamat. Ngunit una, may ginawa siya na nagsiwalat ng lalim ng kanyang kawalan ng pag-asa o pananampalataya. Depende sa kung paano mo ito tinitingnan. Sinasabi ng mga makasaysayang talaan na si Nobunaga ay unang naglakbay sa sagradong Atsuta Shrine upang manalangin para sa banal na pabor. Hindi ito ang mabilis na ritual na pagpapala na ginagawa ng karamihan sa mga mandirigma bago ang labanan. Gumugol siya ng maraming oras sa pagninilay, nakaluhod sa harap ng dambana na inilaan sa diyosa ng araw, si Amaterasu, ang banal na ninuno ng linyang imperial. Sinabi ng mga saksi na lumabas siya mula sa dambana na nagbagong anyo, na parang may nagbago sa isang pangunahing bagay sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nang lumabas siya, sinabi ng mga saksi na ang kanyang mukha ay ganap na nagbago. Ang hangal na batang Panginoon ay wala na. Sa halip, may isang bagay na mas matigas, mas mahinahon, at walang katapusang mas mapanganib ang nakatayo doon. Ang lalaking dati ay gumulat sa lipunan sa kanyang kakaibang pag-uugali. Ngayon ay nagpapalabas ng presensya na nagpaatras ng kusa sa mga matitigas na mandirigma. Ang kanyang talumpati ay maikli at nakakagising. Sila ay nahaharap sa higit sa 10 laban sa isa.
Ang kaaway ay mas malakas, mas mahusay na nasangkapan. At pinamumunuan ng isang general na hindi kailanman nakaranas ng pagkatalo. Ang lohika ay nagdikta na sa paglubog ng araw ay patay na silang lahat. Ngunit ang lohika ay para sa mga taong nag-iisip tulad ng kanilang mga lolo. Ngayon, gagawin nila ang isang bagay na magiging alamat sa kanila o titiyakin na ang kanilang kamatayan ay may kahulugan. Sinabi niya sa kanila na hindi lang sila lumalaban para sa lalawigan ng Owari o maging para sa kanilang sariling buhay. Lumalaban sila para sa kinabukasan ng Japan. Kinakatawan ni Yoshimoto ang mga lumang pamamaraan kung saan ang angkan ay mas mahalaga kaysa sa kakayahan, kung saan ang tradisyon ay pumipigil sa pagbabago, kung saan ang malakas ay tumatapak sa mahina dahil lamang sa kaya nila. Kung mananalo siya ngayon, ang mundong iyon ay magpapatuloy sa isa pang henerasyon. Ngunit kung makakamit nila ang imposible, kung mapapatunayan nila na ang katapangan at pagbabago ay maaaring magtagumpay sa dami ng bilang, babaguhin nila ang Japan magpakailanman. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang isang plano na napakatapang na nakapigil sa kanilang hininga. Ngunit kailangan mong maghintay para marinig ito dahil kailangan muna nating makita kung ano ang ginagawa ng kanilang target. Gumawa si Yoshimoto ng isang pagkakamali na nagmula sa ganap na kumpiyansa. Sa halip na samantalahin ang kanyang kalamangan, hinayaan niyang kumalat ang kanyang hukbo sa kanayunan. Ang kanyang pangunahing puwersa ay nagkampo sa makitid na bangin ng Okehazama. Nagsiksikan sa isang lugar na dapat ay isang depensibong posisyon, ngunit malapit ng maging isang patibong. Ang bangin mismo ay isang natural na makitid na daanan na napapalibutan ng mga burol na natatakpan ng siksik na kagubatan na nagbibigay ng mahusay na takip para sa sinumang lumalapit ng hindi napapansin. Pinili ito ni Yoshimoto dahil nagbibigay aldong ito ng magagandang posisyon sa pagtatanggol at malinaw na paningin sa maraming direksyon. Sinuri ng kanyang mga scout ang matataas na lugar. Ang kanyang mga mamamana ay may perpektong lugar ng pagtudla at ang makitid na pasukan ay nangangahulugan na ang anumang umaataking puwersa ay dadalhin sa isang death zone. Dapat ay hindi ito mapapasok. Ang mas kritikal, si Yoshimoto mismo ay nagdiriwang. Inilalarawan ng mga makasaysayang ulat kung paano siya gumagawa ng mga tula at tinatangkilik ang sake kasama ang kanyang matataas na basalyo. Naganap na sigurado na ang malapit na batang hangal ay susuko ng walang laban. Iniulat ng kanyang mga scout ang kahabag-habag na bilang ni Nobunaga. Ang resulta ay sigurado na kaya pinaplano na ni Yoshimoto ang kanyang matagumpay na pagpasok sa kabisera. Ang mood sa kampo ni Yoshimoto ay ganap na kumpiyansa na halos mayabang na. Nagbibiro ang kanyang mga komander kung gaano kabilis nilang dudurugin ang mga puwersa ng Oda. Ang ilan ay tumaya kung susuko ba si Nobunaga bago ang unang palaso o maghihintay hanggang makita niya ang buong lakas ng hukbong imagawa na nakahanay laban sa kanya. Ang alak ay malayang umagos at ang kapaligiran ay mas katulad ng isang pagdiriwang ng tagumpay kaysa sa paghahanda ng militar. Ang kabalintunaan ay perpekto. Ang pinakamakapangyarihang hukbo ng Japan na pinamumunuan ng isang taong nagtuturing sa kanyang sarili bilang susunod na shogun ay ganap na nagulat ng mismong kaaway na tinagurian nilang hindi nakakapinsala. At pagkatapos ay ibinunyag ni Nobunaga ang kanyang baliw na plano. Habang ipinagdiriwang ng hukbo ni Yoshimoto ang kanilang hindi maiiwasang tagumpay, kukunin ni Nobunaga ang kanyang buong puwersa at direktang sasalakayin si Yoshimoto, hindi sa mga gilid, hindi sa mga linya ng supply, kundi diretso sa puso ng hukbo. Patayin ang ulo at ang katawan ay mamamatay. Ito ay isang diskarte na lumabag sa bawat prinsipyo ng karunungan sa militar. Ang tradisyonal na taktika ay humihiling ng pagpapagod sa mas malakas na kaaway, pag-atake sa kanilang pinakamahina na mga punto, at pag-iwas sa kanilang mga lakas. Iminungkahi ni Nobunaga ang eksaktong kabaligtaran. Ang plano ay nangangailangan ng perpektong tiyempo, ganap na pagiging lihim, at antas ng koordinasyon na magiging hamon kahit para sa mga veteranong tropa. Kinailangan nilang magmartsa ng ilang milya sa mahirap na lupain, iwasan ang pagtuklas ng mga scout ng kaaway, pumunta sa posisyon para sa isang sorpresang pag-atake,
at pagkatapos ay magsagawa ng perpektong pagsugod laban sa isang puwersang higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa kanila. Ang anumang pagkakamali, anumang pagkaantala, anumang sandali ng pag-aalinlangan ay nangangahulugan ng pagkalipol. Ang kanyang mga tauhan ay nakinig sa natulalang katahimikan. Ito ay pagpapakamatay. Ito ay kabaliwan. Eksakto ang uri ng imposibleng sugal na naging dahilan ng kanyang reputasyon. Ngunit habang tumitingin sila sa mga mata ng kanilang Panginoon, nakita nila ang isang bagay na nagpaniwala sa kanila na ang imposible ay maaaring posible pa rin. At habang nagsimulang bumagsak ang unang mga patak ng ulan, may isang pambihirang mangyayari. Tila ang mga Diyos ng panahon ay pumipili ng panig. Habang umaalis ang maliit na tropa ni Nobunaga, isang malaking bagyo ang nagsimulang magtipon sa ibabaw ng lupain. Ang parehong bagyo na gagawing miserable sa kanilang pagmamartsa ay maaari ring magbigay ng perpektong takip para sa imposible. Ang hangin ay lumakas, nagbaluktot ng mga puno at nagtulak sa mga ulap sa kalangitan. Sa di kalayuan, kumikislap ang kidlat at ang dagundong ng kulog ay lumalakas. Para kay Nobunaga, ang paparating na bagyo ay regalo mula sa langit. Ang ulan ay lulunod sa ingay ng kanilang paggalaw. Ang hangin ay tatangay sa anumang amoy na maaaring umalarma sa mga scout ng kaaway at ang kidlat ay magtatakip sa kumikislap na imahe ng kanyang hukbo sa kagubatan. Ngunit ginawa rin nitong isang bangungot ng putik, madudulas na bato at limitadong kakayahang makakita ang kanilang paglapit. Sa pamamagitan ng bumubuhos na kurtina ng ulan at gumugulong na kulog, ang kamatayan ay papalapit sa pinakamakapangyarihang tao sa Japan. Ang sumunod na nangyari ay nagpabago sa lahat at nangyari ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng sinuman na posible. Ang martsa ng paglapit ay naging bangungot ng putik at ulan. Ang 2,000 mandirigma ni Nobunaga ay lumusong sa mga palayan at mga daanan sa bundok. Ang kanilang mga sandata ay madulas. Ang bigat ng kanilang baluti ay humihila sa kanila. Ang bawat hakbang ay mapanganib. Ang bawat paghinga ay mabigat. Ang ulan ay bumasa sa kanilang mga damit at umagos sa mga sapa mula sa kanilang baluti. Ang putik ay kumapit sa kanilang mga paa. Nagbabantang bibihagin sila sa bawat hakbang. Ngunit ang miserableng bagyong iyon ay ang kanila ring tagapagligtas. Ang kulog ay nagtakip sa kanilang paggalaw. Nilunod ang kalansing ng baluti at mga sandata na karaniwang maglalantad sa isang puwersang ganito kalaki. Pinilit ng ulan ang mga scout ng kaaway na pumasok sa mga silungan na tumatangging lumabas sa buhos ng ulan upang magbantay. Ang parehong mga kondisyon na nagpahirap sa kanilang pagsulong ay naging posible rin nito. Si Nobunaga mismo ang nanguna sa martsa sa unahan, hawak ang kanyang pamaypay pandigma sa kamay. Nakatuon ang mga mata sa landas sa harap. Alam niya na ang bawat minutong pagkaantala ay nagdaragdag ng pagkakataong matuklasan. Nakita ng kanyang mga tauhan ang determinasyon ng kanilang Panginoon at ito ang nagpanatili sa kanilang diwa sa panahon ng brutal na martsa. Nang matisod ang mga sundalo sa putik, tinulungan sila ng kanilang mga kasamahan ng walang salita. Kapag nawala ang kagamitan sa dilim, ibinahagi nila kung ano ang mayroon sila. Habang papalapit sila ng palihim sa bangin ng Okehazama, nakita nila ang usok ng hindi mabilang na mga siga na tumataas sa ulan. Ang hukbo ni Yoshimoto ay nagsiksikan ng eksakto kung saan kailangan sila ni Nobunaga. Ang lupain, na dapat ay naging kalamangan nila, ay malapit nang maging isang nakamamatay na patibong. Sa pamamagitan ng bagyo, narinig nila ang mga tunog ng pagdiriwang, ang tawanan at musika na naanod mula sa kampo ng kaaway patungo sa kanila. Ang kaibahan ay matalim, habang ang mga tauhan ni Yoshimoto ay nagpipista. Ang mga sundalo ni Nobunaga ay naghahanda para sa pinakadesperadong sugal sa kasaysayan ng militar ng Japan. 2:00 ng hapon nang maabot ng bagyo ang kasukdulan nito. Ang boses ni Nobunaga ay humiwa sa kulog sa pamamagitan ng isang sigaw sa digmaan na umaling-aungaw sa kasaysayan. Eraku Futsuju. Walang hanggang kaluwalhatian sa imperyo. 2,000 mandirigma ang sumabog mula sa kagubatan na parang isang abalansya ng tao na humampas ng may mapanirang lakas sa mga hindi handang puwersa ni Yoshimoto. Ang sorpresa ay ganap. Karamihan sa mga tauhan ni Yoshimoto ay naghahanap ng masisilungan mula sa ulan. Ang kanilang mga sandata ay isinantabi
Ang bantay ay ganap na maluwag. Sa loob ng ilang tibok ng puso, ang mga disiplinadong tropa ay naging isang nagpapanik na masa. Ang lakas ng pagsugod ay mas mapanira kaysa sa naisip ng sinuman. Ang mga mandirigma ni Nobunaga na itinulak ng kawalan ng pag-asa at hindi natitinag na kalooban ng kanilang Panginoon ay sumalakay ng may lakas ng mga taong alam na lumalaban sila para sa higit pa sa kanilang buhay. Lumalaban sila para sa kasaysayan mismo. Ang mga unang linya ng hukbo ni Yoshimoto ay simpleng nagkawatak-watak sa ilalim ng pag-atake. Ang mga veteranong mandirigma ay tinaga bago pa nila maunawaan kung ano ang nangyayari. Si Nobunaga mismo ang nanguna sa pagsugod na humihiwa ng landas patungo sa watawat ni Yoshimoto. Ito ay hindi maingat na pagmamaniobra ng samurai. Ito ay kontroladong karahasan, mabilis, brutal, at mapagpasiya. Ang kanyang pamaypay pandigma ay naging sandata habang pinangangasiwaan niya ang kanyang mga tropa nang may katumpakan ng isang siruhano. Nagpapadala ng mga unit upang samantalahin ang mga kahinaan sa sandaling lumitaw ang mga ito na nagpapanatili ng momentum na siyang tanging pag-asa nila upang mabuhay. Ang tunog ay hindi mailalarawan. Ang pagbabanggaan ng bakal sa bakal ay humalo sa mga sigaw ng mga sugatang lalaki at ang dagundong ng bagyo sa itaas ng kanilang mga ulo. Ginawa ng ulan na madugong putik ang lupa, kaya ang paglakad ay mapanganib para sa parehong panig. Ngunit ang mga tauhan ni Nobunaga ay umasa sa kaguluhang ito, naghanda para dito. Habang ang mga puwersa ni Yoshimoto ay ganap na nahuli ng hindi handa. Ngunit narito ang sandali na nagbago sa lahat. Si Yoshimoto, na nagulat mula sa kanyang pagtula dahil sa mga sigaw at kumakalansing na bakal, ay halos walang oras upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Sinubukan ng kanyang mga bodyguard na bumuo ng isang proteksyon na singsing, ngunit ang mga mandirigma ni Nobunaga ay nakalusot sa kanila tulad ng isang tsunami sa isang dike. Sa kaguluhan at ulan, habang ang mga umaatake ay tila nagmumula sa lahat ng dako. Ang hindi matatalo na hukbo ay bumagsak sa ganap na kalituhan. Ang Panginoon mismo ay lumaban gamit ang kaalaman na nagtatag ng kanyang reputasyon. Ang kanyang espada ay kumikislap sa mga nakamamatay na arko habang sinusubukan niyang tipunin ang kanyang mga tauhan. Sa isang sandali, tila ang kanyang personal na katapangan ay maaaring magbaligtad sa sitwasyon. Ang kanyang presensya ay nag-udyok sa kanyang mga bodyguard na lumaban ng may panibagong galit. Ngunit ang momentum ay hindi mapipigilan at ang bilog sa paligid niya ay sumikip bawat segundo. Nang ang dalawang mababang ranggo na sundalo, sina Mori Shinsuke at Hattori Koheita, ay nakipaglaban patungo kay Yoshimoto, hinugot ng Panginoon ang kanyang espada at lumaban ng may kahusayan. Ngunit nahaharap siya sa napakaraming kalaban. Ang dalawang Ashigaru, mga simpleng sundalo na sa ibang pagkakataon ay hindi magiging karapat-dapat sa atensyon ni Yoshimoto, ay naging mga instrumento ng kapalaran. Ang sandali ng kamatayan ni Yoshimoto ay halos nakakadismaya sa pagiging simple nito pagkatapos ng kaguluhan na nauna rito. Isang sandali ay desperadong nakikipaglaban, ang susunod ay nakahandusay nang walang galaw sa putik. Ang kanyang dugo ay humahalo sa ulan. Nang bumagsak si Yoshimoto na pinabagsak sa malapitang labanan, ang kanyang sigaw ng kamatayan ay tumagos sa bagyo tulad ng isang kampana na naghuhudyat ng pagtatapos ng isang panahon. Gusto mo bang makakita ng higit pang mga hindi kapanipaniwalang kwento tungkol sa henyong militar na nagpabago sa kasaysayan? Pindutin ang like button at ibahagi ito sa sino mang mahilig sa mga kwento ng katapangan na sumasalungat sa imposibleng mga posibilidad. Ang pagkuha sa ulo ni Yoshimoto ay nagpadala ng mga shockwave sa kanyang buong hukbo. Sa pakikidigma ng samurai, ang pagkamatay ng namumunong general ay hindi lamang nangangahulugan ng pagbabago ng pamumuno, kundi ang espiritual na puso ng hukbo ay napunit. Ang mga komander na naghahanda para sa madaling tagumpay ay biglang natagpuan ang kanilang sarili na walang pinuno sa gitna ng sakuna. Ang mga unit na hindi kailanman umatras ay nagsimulang gumalaw paatras sa pagkalito. Ang isang organisadong makinang militar ay naging isang tumatakas na mandurumog sa loob ng 2 oras. Ang epektong psikolohikal ay mas mapanira kaysa sa mga pisikal na pagkalugi. Ang mga lalaking ito ay sumunod kay Yoshimoto sa loob ng maraming taon.
at naniwala sa kanyang pagiging hindi matatalo. Ang makita ang kanilang Panginoon na pinabagsak ng mga magsasakang sundalo sa isang maputik na bangin ay ganap na sumira sa kanilang pananaw sa mundo. Itinapon ng ilan ang kanilang mga sandata at tumakas. Ang iba ay nakatayo sa pagkabigla. Hindi na proseso ang kanilang nakita. Sinubukan ng ilan na ayusin ang kanilang mga hanay at ipagpatuloy ang laban. Ngunit kung walang sentral na direksyon, ang kanilang mga pagsisikap ay nakatadhana sa kabiguan. Kung gaano kabilis nagsimula, ganoon din kabilis natapos ang labanan. Ang ulan ay patuloy na naghugas ng dugo mula sa bangin ng Okehazama, ngunit ang bagyo ay lumipas na sa maraming kahulugan. Sa wala pang 2 oras, ang pinakamakapangyarihang hukbo ng Japan ay dinurog ng isang hangal na may pangarap. Ang kagyat na resulta ay surreal sa kabuuan nito. Kung saan ilang minuto ang nakalipas ay nakatayo ang isang organisadong hukbo. Ngayon ay mga nakakalat na grupo na lamang ng mga tumatakas na sundalo. Ang mga tauhan ni Nobunaga na halos hindi naniniwala sa kanilang sariling tagumpay ay nagsimula ng malungkot na gawain ng pagpapatunay ng kanilang tagumpay. Ang ulo ni Imagawa Yoshimoto na kinuha ayon sa kaugalian ng pakikidigma ay naging pisikal na katibayan ng tagumpay na tila imposible ilang oras na ang nakakaraan. Ang mga kahihinatnan ay ganap na nagbago sa kasaysayan. Ang balita ng pagkamatay ni Yoshimoto ay nagdulot ng purong hindi paniniwala sa buong Japan. Ang taong nakatadhana para sa shogunate ay patay na, pinatay ng Panginoon na itinuring ng lahat na hindi nakakapinsala. Si Nobunaga, ang dakilang hangal ng Owari, ay nakamit ang imposible. Ngunit ang tunay na kahalagahan ng tagumpay ay lumampas pa sa isang labanan. Ang pagkamatay ni Yoshimoto ay lumikha ng isang power vacuum na nagbigay daan kay Nobunaga na simulan ang kanyang pamamaraan na pagsakop sa Japan. Ang mga dating kalabang angkan ay nagpalit ng panig at naging mga kaalyado. Ang mga Panginoon na nagpaplanong sumali sa martsa ni Yoshimoto ay biglang muling inisip ang kanilang mga posisyon. Ang batang hangal na mukhang biktima ay napatunayang ang pinakapanganib na tao sa Japan. Ang angkan ng Matsudaira na dating mga basalyo ni Yoshimoto ay nagpadala kaagad ng mga sugo upang makipag-usap kay Nobunaga. Ang ibang mga daimyo na naghahanda upang magmartsa sa mga yapak ni Yoshimoto ay biglang natagpuan ang kanilang sarili na nakahiwalay at mahina. Ang buong istrukturang pampolitika ng gitnang Japan ay nagbago sa loob ng isang gabi na lumilikha ng mga pagkakataon na sinamantala ni Nobunaga nang may parehong walang awa na kahusayan na ipinakita niya sa Okehazama. Ang tagumpay ay nagtatag ng huwaran na tumukoy sa buong karera ni Nobunaga. Kung saan ang iba ay sumunod sa tradisyon, siya ay nagbago. Kung saan ang iba ay kumilos ng maingat, siya ay sumalakay ng kasing bilis ng kidlat. Kung saan ang iba ay nakakita ng imposibleng mga posibilidad, siya ay nakakita ng pagkakataon. Ang basang-basa ng ulan na bangin, kung saan namatay si Yoshimoto, ay naging lugar ng kapanganakan ng nagkakaisang Japan. Ang nag-iisang labanang ito ay nagbago sa tilapon ng sibilisasyong Hapon. Ang bansa ay pinunit ng digmaang sibil ng higit sa isang siglo. 12-dosenang magkaribal na angkan ang naglaban para sa supremasya habang nagdurusa ang karaniwang tao. Ang tagumpay ni Nobunaga sa Okehazama ay nagpasimula sa proseso ng pag-iisa na nagdala ng kapayapaan sa Japan sa unang pagkakataon sa mga henerasyon. Pinatunayan nito na ang pagbabago ay maaaring magtagumpay sa tradisyon, na ang merito ay maaaring tumalo sa lahi, at na ang katapangan ay makakamit ang hindi magagawa ng pag-iingat. Sa loob ng ilang buwan, nagsimula si Nobunaga ng mga kampanya na naging dahilan upang siya ang maging pinakamakapangyarihang daimyo sa bansa. Kinontrol niya ang kabisera, hinamon ang mga mandirigmang monghe at sistematikong pinag-isa ang bansang pinaghiwalay ng digmaang sibil sa loob ng mahigit isang siglo. Ngunit ang lahat ng ito ay nagsimula sa bangin na iyon kasama ang 2,000 lalaki na sumugod laban sa imposibleng mga posibilidad. Ang pagbabago ng reputasyon ni Nobunaga ay agaran at ganap. Ang lalaking tinuya bilang dakilang hangal ng Owari ay biglang kinilala bilang isang henyo sa militar. Ang kanyang hindi pangkaraniwang mga pamamaraan na dating nakikita bilang mga palatandaan ng kabaliwan
ay binibigyang kahulugan ngayon bilang mga pagbabago na nauuna sa kanilang panahon. Ang bawat daimyo ng Japan ay kailangang muling kalkulahin ang kanilang diskarte batay sa bagong realidad na ito. Ang mga patakaran ng pakikidigma ay nagbago magpakailanman. Ang hangal ng Owari ay patay na. Sa kanyang lugar ay nakatayo ang Demon King na mag-iisa sa Japan gamit ang kanyang bakal na kalooban. Kung nasiyahan ka sa hindi ka panipaniwalang pagbabagong militar na ito, mag-subscribe para sa higit pang mga kwento tungkol sa mga sandaling nagpabago sa ating mundo. Anong iba pang imposibleng tagumpay ang gusto mong tuklasin namin? Ipaalam sa amin sa mga komento at ibahagi ito sa iyong mga kapwa mahilig sa kasaysayan na nagpapahalaga sa henyo na nakabalat kayo bilang kabaliwan.